Amen. Magandang umaga muli sa bawat isa. Tayo po'y magpupuri na sa ating pong Panginoon. Tayo po'y tumayo pong lahat. Amen. Simulan po nating luwalhatiin natin Diyos sa banal. Ipalakpak po tayo para sa ating Panginoon. Oh God, hallelujah. Purihin ka, Diyos na kataas-taasan, Diyos na banal, Diyos na walang katulad. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Amen. Pansamantala tayo po'y magsiupo. Masigla po nating awitin. Sabay na malakas sa palakpak. Shalom, shalom. Shalom, Jerusalem. Shalom, shalom, Jerusalem. Shalom, Jerusalem. Shalom, shalom, Jerusalem. Isang pa, shalom. Shalom, shalom, Jerusalem. Shalom, Jerusalem. Shalom, shalom, Jerusalem. Shalom, shalom, Jerusalem. Shalom.
Muli po natin sabayin ng ating Diyos na banal. Bilang isang panalangin, awitin natin, purify your people, O God. Your people, O God. Cleanse us with your fire, O Lord. May we walk upright in the presence of your love. Purify your people, Lord. Purify your people. Praise God, hallelujah. Manatili po tayo sa presensya ng ating Panginoon ngayong umaga at patuloy tayong lalapit sa Kanyang presensya. At patuloy tayong nalangin. Patuloy tayong isama sa panalangin ang gawain ng Diyos na bukas ngayong umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ating mga leaders mula kay Pastor Wayman, Pastor Greg Mitchell, Pastor Glenn Clark, sa ating national leader, Pastor Boyd Isipida,
lahat ng mga regional leaders, katulad sama sa panalangin, ang pagkilos ng Diyos, ang pabor, ang proteksyon sa kanila, maging sa mga gawain dito sa norte, sa Lawag, at patuloy na samahan ng ating Panginoon ang lingkod. Patuloy na sama sa panalangin ng ating mga kapatid na may makaramdaman at sakit, wala kay April, Sister Jane Manalo, Sister Melody Maduli, sa request, Sister Lovejoy Ornos ng Batak City, Sister Susette, ang patuloy na recovery sa kanilang mga karamdaman, patuloy na sama sa panalangin. Maging sa mga kapatiran natin ngayon, dumadanas ng mga karamdaman, kung meron kayong mga kilala, isama ninyo sa inyong panalangin ngayong umaga, patuloy tayong umasa sa Diyos, ng pabor, maging sa kanyang mga lingkod, wala kay Pastor Tony Tinio, Pastor Rolly Capote, na patuloy na pagpapagaling ng Panginoon sa kanila ay patuloy sumagana sa kanilang mga buhay. Sino pong may pangailangan ngayong umaga? Praise God. Maging ating bansa, patuloy natin isama sa panalangin ang pandemic na ito ay matapos na. Para patuloy tayong mamuhay ng normal, maging kanyang gawain ay patuloy na bumalik sa normal. Hallelujah. At patuloy tayong atapusin sa panalangin ni Pastor Francis. Muli, tayo munang manalangin. Patuloy natin isama sa panalangin ng ating Pangulo, maging ating bansa. Hallelujah. Lord, we ask for your favor, O God, ngayong umaga, Panginoon. Patuloy mo kaming samahan, patuloy kang kumilos, Panginoon. Patuloy mo kaming pangunahan, O God, ngayong umaga, Lord. Wala kaming magagawa liban, Panginoon, na ikaw ay kumilos, Panginoon, sa iyong magawain ngayong umaga, Lord. Sa iyo lamang kami, Panginoon, nagtitiwala, O God. Hallelujah. Pagis sa mga nangyayari, Panginoon, sa aming paligid, Panginoon, ikaw, God, ang Diyos na naghihimala, Panginoon, ikaw ang Diyos na nagpapagaling sa mga karamdaman, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, umaga inangkin namin ng katagumpayan. Hallelujah. Praise God. Ama naming banal at Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Kami sama-samang lumalapit sa iyong banal na paanan na trono ng iyong biyaya, Panginoon, ng merong pag-amin. Kami walang magagawa kung wala ka sa aming mga buhay. Akin pong dalangin, Panginoong Diyos, kasama ng iglesyang ito, na pagpalain niyo ang lahat ng inyong pong gawain ngayon pong umaga sa buong Pilipinas, maging sa mga live stream, Panginoong Diyos, patuloy ka po na mangusap sa mga tao, Panginoon Lord God. Maraming tumalikod sa kasalanan, kumilala sa iyo bilang tagapagligtas, sapagat walang ibang Diyos na kumukontrol sa lahat ng bahay, kundi ikaw, Panginoon, na maunawaan po ng mga tao na ikaw lamang ang pwedeng makapagpawala ng virus, Panginoon, sa buong mundo, dakilang Diyos, God. Panginoon, gabayan niyo po ang lahat na nangunguna sa amin mula po sa aming Pangulo, Panginoon, hanggang sa pinakababang nanunungkulan, Panginoon, give them wisdom and knowledge, Panginoon, kung paano po masusog po ang virus na ito, dakilang Diyos. Lukuban niyo po ng iyong banal na dugo ang inyong mga lingkod, ang mga leader po namin, maging mga frontliners, Panginoon, mga doktor, mga nurses, Panginoon, tulungan mo kami. Kami naniniwala, Panginoong Diyos, merong ginagawa ang diablo, pero mas meron kang ginagawa, Panginoon, at hindi pa namin nakikita ang inyong pong dakilang gagawin, Panginoon, nawa pagkatapos ng COVID-19 na ito, huwag man lamig ang mga tao, dakilang Diyos, bagos mag-umalap pa, maglingkod sa sumamba sa Espiritu sa katotohanan ng Panginoon, ang mga merong karamdaman na nabanggit amin na pong inangkin ng kagalingan kompleto mula sa iyo, Panginoon. Ano mang gawa ng kaaway, winawasak po namin sa pangalan ni Jesus, sa banal na dugo ni Jesus, Panginoon. Maraming pong salamat sa pagtatagumpay namin na pong inangkin sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Amen. At muli, isang magandang umaga po sa bawat isa. At ating mga announcement, at tuloy-tuloy pa rin po, simula pa ng lockdown naman ay hindi natigil po ang gawain ng ating Panginoon. May ibang churches na natigil, pero sa live stream ay tuloy-tuloy pa rin. At mamayang gabi, tuloy ang live stream sa bahay nila Pastor. Kung hindi kayo makakapunta, di manood na lang. Kung makakapunta, kung malapit lang naman kayo dito sa Lawag, mas magandang nandun kayo. Kasi mas maganda talaga yung nasa actual ka na nakikinig kaysa doon sa live stream ka. Kasi alam mo yung presence ng Panginoon, talagang madadama mo. Maganda rin naman, kung hindi ka makakapunta, manood ka na lang kasi mahirap namang labagin yung batas. At baka sa Sunday din po sa Batak ay magsisimula na kami ng aming gawain. Matatapos na ito bukas eh. Yung bukas ay matatapos na itong babalik na kami sa Batak. Sa mga taga-Batak ay balik normal na tayo. Ibalik natin yung gawain ng ating Panginoon. Praise God. At siguro wala nang ibang announcement. Every Miyerkules, tuloy pa rin ang gawain, live stream. At patuloy nating suportahan ang gawain ng ating Panginoon kahit may lockdown. Amen. So ngayong umaga, di na po patatagalin, tayo po ay magbigay sa ating Panginoon.
At hinahamon ko ang bawat isa na na patuloy tayong sumuporta sa gawain ng Diyos. Bagamat may krisis na nangyayari sa iba, sa mga Kristiyano, tulad ng sinabi ko nung nakaraan, wala pong krisis sa mga Kristiyano. Kahit dahil, ang sabi nga, ang mga Kristiyano ay nawawalan pero hindi nauubusan. Amen. Sino naniniwala doon? Nawawalan pero hindi nauubusan. Kasi patuloy ang biyaya ng Diyos ay patuloy dumadaloy. Bakit? Dahil mga anak tayo ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos na kahit mayroong krisis na mangyayari sa ating bansa, patuloy pa rin yung pagdaloy ng biyaya ng Panginoon. Kasi naniniwala tayo ng ating Diyos na pinaglilingkuran ay Diyos na mayaman. Amen. Naniniwala ba kayo na ang ating pinaglilingkuran ng Diyos ay Diyos na mayaman? So ngayong umaga tayo po ay magbibigay sa ating Panginoon. So hindi ko na tatagalin. At alam naman natin yung ating pribilehiyo sa pagbibigay. Tawagan ko po yung ating mga usher. Tayo po'y magbigay ngayong umaga. Tayo ipanalangin ni Brother John. Yes, God, dakilang Diyos, muli kami nagpapasalamat ngayong umagang ito na binigyan niyo muli kami, Panginoon God, ng pagkakataon na makapagbigay ang inyong dalangin. Pagpalain mong bawat isa ng gagamitin. Dakilang Diyos, ganun din. Balik mo, Panginoon, siksik, diglig at nagumapang. Maraming ang salamat, Panginoon. Ito ang aming samod dalangin sa Francis. Amen. Tayo magbibigay. Punta natin, maba, the joy of the Lord is my strength. He is my strength, the joy of the Lord is my strength. Eat the fat and drink the sweet, send portion to those who are weak. For the joy of the Lord is my strength. Amen. Praise God. At habang lumalapit po ang ating buting pastor, muli, makinig tayo ng salita ng Diyos. Ipokas muna natin ang ating mga isipan, ang ating mga puso. At huwag muna natin isipin yung ating mga labahan at ang ating lulutuin mamaya. Habang lumalapit po ang ating pastor, palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Happy Lord's Day. Sino po masaya ngayon po umaga? Ako, natapos ko na yung aking labahan. Naglaban ako kahapon. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Patuloy niya tayong tinutulungan, sinasamahan at ginagabayan. Ako po'y natutuwa sa pagkilos ng Diyos sa iglesia ito. Bagamat tayo po ay nasa mga live stream. Hallelujah, nakikita ko, marami po ang nagjo-join sa atin sa live stream ngayon. Last Wednesday, mula pa last week, amen, pakyat ng pakyat. No, nung nangaral si Pastor Francis, umabot ng almost 600, no, yung mga viewers natin. At yung nakaraan naman ng Miyerkules ay lalo pang umakyat. Amen? More than 800. So, nakikita ko parang dito tayo dinadala ng Panginoon. Baka hindi magtagal, bibili na tayo ng TV station. Magkano kaya ang franchise ng ABS-CBN? Amen? Ay, tumatawa tayo ngayon, pero bakit kaya yung iba may mga TV station, no? At yung iba, wala. Hindi po yan ang ating pag-aaralan ngayon pong gabi. Maganda po yung ating pag-aaralan. Ito ay patungkol sa mga taong ginamit ng Diyos, pinagpala ng Diyos, tulad ng pinangaral ko noong last Wednesday, tungkol sa kwento ni Cornelio. Ngayon naman ay pag-aaralan natin yung magandang katangian. Puro mga youths ito. Cornelius, Zacchaeus, susunod baka si Bartimeus at saka si Nicodemus. Huwag lang si Julius Caesar. Hallelujah. Buksan natin ating mga Bible sa aklat po ng Luke chapter 19, verse 1 to 10. Hallelujah. Pag-aralan po natin ang buhay ng taong ito kung paano siya naligtas.
At kung paano siya binago ng Diyos mula sa pagiging magnanakaw at kung paano siya natutong magbigay mula sa pagiging mandaraya at kung paano siya natutong magparaya at mula sa pagiging makasalanan at kung paano siya naging isang bagong nilalang. Yan po ay mababasa natin at matutunghayan dito po sa aklat ni Lucas, Luke chapter 19, verse 1 to 10. At ngayon pong umaga, nais ko pong mangal sa paksang Zacchaeus conversion. Ang malaking pagbabago ni Zacchaeus. Verse 19, sabi po ng banal na kasulatan, siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho. Ang tinutukoy dito ay ang ating Panginoong Yesus. At doon ay may isang lalaki na ang pangalan ay Zacchaeus. Siya ay isang punong maniningil ng buwis at mayaman. Nagsikap siyang makita kung sino si Jesus, subalit hindi magawa dahil sa karamihan ng mga tao, sapagkat siya ay pandak. Kaya tumakbo siya sa unahan at tumakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita siya sapagkat siya ay daraan sa daang yon. At nang dumating si Jesus sa lugar na yon, siya ay tumingala at sinabi sa kanya, Zacchaeus, madali ka at bumaba sapagkat kailangan ako'y tumuloy sa bahay mo ngayon. Kaya siya ay nagmadali, bumaba at natutuwa siyang tinanggap. Nang kanilang makita ito ay nagbulungan silang lahat na nagsasabi, siya'y pumasok upang maging panauhin ng isang taong makasalanan. Si Zacchaeus ay tumindig at sinabi sa Panginoon, Panginoon, ang kalahati ng aking pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha. At kung sa pamagitan ng pandaraya ay may kinuha ko sa kanino mang tao, babayaran ko siya ng 4 na ulit. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang kasan, sapagkat siya man ay anak din ni Abraham. Verse 10, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawawala. Purihin po ang pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Yung pong mga Hudyo, kapag sila po ay nagpupunta sa Jerusalem, madalas sila po'y dumadaan sa Jericho. Ginagawa po nila ito upang iwasan ang pumunta sa bayan ng Samaria dahil hindi nila kalahi yung mga tao roon. Parang sila ay iniiwas-iwasan, kagaya ng ibang mga tao, may silang iniiwas-iwasan. Subalit kakaibang ating Panginoon Yesus, kung ating pong nabasa yung kanyang kwento, siya po ay dumaan pa rin sa lugar na ito, sa bayang ito ng Jericho, hindi upang iwasan ang Samaria. Alam natin kung paano naligtas ang isang babaeng Samaritana dahil dumaan siya roon. Sa kwentong ito, dumaan si Jesus sa Jericho upang hanapin ang mga naliligaw, upang sila'y kanyang iligtas. Yan po ang kanyang layunin. Hallelujah! Siya'y naparito upang hanapin ang mga naliligaw at sila'y kanyang iligtas. At alam ng Panginoon, nag-aabang sa daan itong si Bartimeo at si Zacchaeus. At alam din natin kung paano pinagaling ng ating Panginoon itong si Bartimeo sa kanyang pagkabula. Ngayong umaga, tignan naman natin kung paano binago ng Panginoon itong si Zacchaeus. Kung paano siya niligtas at binago ng ating Panginoon. Meron po tayong matutunan dito na 3 katotohanan bakit naligtas si Zacchaeus at nasumpungan ang biyaya ng Panginoon. Una, yung kanyang magandang pagnanasa na makita yung ating Panginoon. His desire. Anong po sabi sa verse 3?
at pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. So dito po sa ating binasang teksto, kapatid, kung bakit naligtas ang taong ito at natawag ang pansin ng Diyos sa kanya para iligtas siya at ang kanyang buong sambahayan dahil nagkaroon siya ng pagnanasa na makilala ang ating Panginoon. Meron siyang kakaibang desire na makita ang ating Panginoon. Hallelujah! Ito po isang napakahalagang katangian o sangkap kung ang isang tao ay nais maligtas. Kapag wala kang pagnanasa o interes na makilala at malapitan ng ating Panginoon, huwag kang umasang ikaw ay maligtas at mabago. Napahalaga po. Bago tayo makatanggap, dapat tayo po ay humingi. Bago tayo makasumpong, dapat tayo maghanap. Bago tayo pagbuksan ng pinto, dapat tayo ay tumuktok. Iba gustong makasumpong, pero hindi naman sila naghahanap. Gustong maligtas, hindi naman tumatawag sa Panginoon. Hallelujah! So napakalaga po yung desire na ito na dinisar ni Zaccheo. Ninasa niyang makilala ang ating Panginoon. Ninasa niyang siya'y makalapit sa Kanya para makilala niyang lubusan ang ating Panginoon. He wanted to see Jesus. Mahalaga yan, kapatid. Dapat ang lahat ng mga taong nilikha ng Diyos ay magkaroon ng ganitong klaseng pagnanasa. Dahil sabi po ng Biblia, lahat po tayo ay nasa ilalim ng sumpa. Lahat po tayo ay alipin ng kasalanan patungo sa walang hanggang kapamakan. Kapag ikaw ay hindi nagnasang makilala ang Panginoon Yesus na pinadala ng Diyos Ama para tayo iligtas at tubusin sa ating kasalanan, wala nang natitirang pag-asa. Kahit ikaw pang pinakamabait na tao dito sa balat ng lupa para kayo maligtas at makarating sa langit. Kailangan pong pagnanasa niyo, kapatid. Hallelujah. Itong magandang katangian ni Zaccheo, gusto niyang makita si Jesus. Tayo po kaya dito, gusto ba nating makita ang Panginoon? Gusto ba natin siyang makasama at makilala ng lubusan? Itong daan kung bakit naligtas si Zaccheo. Nagkaroon siyang interes sa ating Panginoon. No doubt, maraming beses na niyang narinig ang pangalang Jesus. Kilala natin ang trabaho ni Zaccheo. Siya po'y maniningil ng buwis. Marami siyang kilalang mga tao. At tiyak ako, kilala niya ang ating Panginoong Yesus. Marahil napakinggan niya yung kwento patungkol sa ating Panginoon, sa kanyang mga kapwa maniningil ng buwis. Ito kasi ang kanyang trabaho. At nalaman din niya na marami din sa kanyang mga katrabaho, maniningil din ng buwis o tax collector na kagaya niya, ay sumusunod na sa ating Panginoon. Isa na rito si Mateo, na tinatawag ng Levi, na naging tagasunod ng ating Panginoon. Alam niya, isa rin ang taong ito na na-born again dahil nakasama niya ang ating Panginoon. Marahil itong si Mateo ay nagpatuturo sa kanya patungkol sa kagalakang naramdaman niya simula nang siya'y sumunod sa ating Panginoon. Kaya dito po sa ating binasa, magtaka po tayo, bigla siyang nagkaroon ng interes na makilala ang Panginoon. Siguro matagal na naghaharap ng kagalakan at kasiyahan ng tao sa kanyang puso. Marahil narinig niya kay Mateo na siya'y binagno ng Panginoon. Amen? Naging masaya na ang kanyang buhay, naging matagumpay ng kanyang buhay dahil sa kanyang pagsunod sa ating Panginoon. Hallelujah! Nagkaroon ng kapayapaan ng kanyang puso. Kaya, maging itong si Zaccheo ay nagkaroon ng interes na makilala ang Panginoon. Handa na rin siyang mabago. Marahil pagod na rin siya sa kanyang mga kasalanan.
marahil puno na rin siya ng kahungkagam sa kanyang puso, yung tinatawag na emptiness sa buhay. Kaya lang ang sabi po ng Biblia, maraming hadlang. Maraming hadlang na dapat niyang mapagtagumpayan upang makalapit sa Panginoon. Alam niyo kapatid, kahit meron kang desire na makalapit sa Panginoon, kung hindi mo pagtatagumpayan yung mga hadlang na yan, hindi mo makikilalang lubusan ang Panginoon. Hindi mo mararanasan una yung kanyang pagliligtas, ang kapatawaran ng ating mga kasalanan sa Kanya, higit sa lahat yung kanyang himala at pagbabagong nais mo mangyari sa iyong buhay. Kung hindi mo pagtatagumpayan yung mga hadlang na yan para ikaw ay makalapit sa Kanya. Ano po ba yung mga hadlang na humahadlang kay Sakeo upang makalapit sa Panginoon? Una, ang sabi ng Biblia, itong si Sakeo ay isang mayaman at hindi lang mayaman, siya rin po ay isang pinuno. Malaking hadlang yan sa paglapit sa Panginoong Yesus kung hindi mo ito kayang balansin. Kasi kapag sobra ang yaman mo, tapos mataas pang yung posisyon, karamihan sa mga taong ganito, walang panahon sa Diyos. Di po ba? Isa pong malinaw na mabasa natin, young ruler. Alam natin ang kwento ng binatang mayaman na ito. Ayon na rin sa kanyang patutuo, simula pa sa pagkabata, siya'y masunurin na sa kalooban ng Diyos. Ginagalang kanyang mga magulang. Kaya lang ang malungkot kung kausapin siya ng Panginoon, hindi niya kayang bitawan yung kanyang kayamanan upang sumunod sa Panginoon. Kaya nasabi ng Panginoon sa kanya, mayroon pang kulang sa iyo. Kumpleto na siya sa lahat. Amen? Marami siyang kayamanan, marami siyang ari-arian, marami siyang koneksyon, marami siyang kakilala. Ang kulang lang sa kanya, hindi pa siya ligtas. Wala pa siyang tunay na relasyon sa Panginoon. Kahit mayaman ka kapatid, kung wala ka pang tunay na relasyon sa Diyos, wala pa rin sa iyo yung pinakamalagang kayamanan na gusto ibigay sa iyo ng Panginoon. Kulang pa sa iyo. Amen? Hindi pa niya kayang sumunod sa ating Panginoon. Anong sabi ni Jesus sa kanya? Mahirap sa isang mayaman ang mapabilang sa pinag-aarian ng Diyos, mabuti pa ang kamelyo. Naku, grabe itong pagsasalarawan ng ating Panginoon sa mga gusto makapasok sa karangan ng Diyos. Sabi niya, mabuti pa ang kamelyo, madaling makapasok sa butas ng karayom, isa sa isang mayaman. Kaya huwag tayong basta-basta mangarap na maging mayaman. Baka matulad tayo dito sa rich young ruler. Baka hindi mo kayang balansin. Baka matulad ka sa iba, pag malapit na silang mamatay, doon pa lang nila ma-realize na hindi lang pala kayamanan ng kailangan nila, kailangan din pala nilang kaligtasan. Di po ba? Dapat alam natin balansin yan. Ang sabi ng Bible, Matthew 4 verse 4, sinabi ni Jesus, man does not live by bread alone. Hindi lang pagkain, hindi lang kayamanan ang kailangan natin, kailangan din natin ang salita ng Diyos. At kailanman hindi ka makalapit sa Panginoon kung wala kang pagnanasang makarinig ng salita ng Diyos. Hallelujah! So malaking hadlang ito kay Sakeo. Isa siyang mayaman at pinuno. Pero napagtagumpayan niya ito. Ako'y naniniwala kung bakit si Sakeo ay nakalapit sa Panginoon. Marahil kung meron man siyang opisina, sinara niya muna. Kasi inong oras nadadaan ng Panginoon eh. Iba, nakadaan ng Panginoon, nakalampas na, hindi pa nagsasara ng opisina. Salamat sa Diyos. Amen? Sa JD Group, kapag may practice na, sarado na kagad yan. Alam nila, may gawain. Hallelujah. May panahon sa trabaho, dapat may panahon din sa ministeryo. May panahon sa physical, may panahon din sa spiritual. Hindi pwede puro material. Amen? Kapag ikaw ay sumakay sa bangka,
hindi ka marunong manimbang, hindi ka marunong mabalanse, tatawbambang ka. Malulunod kayong lahat. Yan ang po yung ibig ko sabihin, kapatid. So malaking hadlang kapag hindi ka marunong magbalanse, kapag ikaw punong-puno ng kayamanan at wala kang panahon sa Panginoon. Kaya lang nakakalungkot sa ating panahon ngayon, kung sino pang mga may hirap, ang hirap na dumalo sa gawain ng Diyos ngayon. Kamakailan si President Donald Trump, pakibawal yung mga bata, ingay. Kamakailan si President Donald Trump, idineklara na niya sa Estados Unidos na yung pagsamba sa Diyos, yung pagpunta sa church ay mahalaga. Sabi niya, church gathering is essential. Sino si Donald Trump? Isang bilyonaryo mula sa pagkabata. Buti pa itong taong ito. Alam niya kung ano yung essential. Alam niya yung pinakamalaga. Mayaman na siya, bilyonaryo na siya, saksakan ng yaman. Maraming ari-ariya. Siya lang ang unang presidenteng nagdeklara na ang church ay essential. Kung tutuusin, kahit hindi na magpunta sa church ito, mabubuhay siya, marami siyang pagkain. Kahit hindi na siya tumawag sa Diyos, sabi pa nga ng iba. Pero alam ng taong ito kung ano ang higit na mahalaga. Sabi niya, ang church itong nagdadala sa moral ng isang bansa. Babagsak ang isang bansa kapag walang church. Amen? Yan ang nakakalungkot sa maraming Kristiyano ngayon. Buti pa yung mga taong katulad ni Donald Trump, kahit saksakan ng yaman, alam niya yung mahalaga, alam niya yung essential, alam niya mahalaga yung pagsamba. Yung pagdalo, yung ng Hebrews 10 verse 25, do not forget the assembling of the saints. Huwag kalimutan ang pagtitipon ng mga banal. Mahalaga yan. Dahil dito tayo nagpapalakasan. Dito tayo nadidiligan ng salita ng Diyos upang magpatubo at magpalago sa ating spiritual na pagkikipagrelasyon sa Diyos. Kailanman hindi lalago ang isang halaman na hindi nadidiligan, hindi nalagaan. Amen? Itong malungkot na katotohanan, baligtad na ngayon. Buti pa yung mayaman ngayon, alam nila yung mahalaga. Kung sino pa yung mahirap ngayon, ang hirap na pumunta sa church. Ngayon, alam ba ang gusto mo ngayon? Mayaman o mahirap? Mas gusto ko na yung mayaman. Mayaman ngayon, hindi katulad noon. Nababago na yung panahon ngayon. Yung mga mayaman ngayon, alam na nila yung mahalaga. At nakapagtataka kung sino pa itong mahirap, ito pang laging lumalayo sa Panginoon. Para bagang hindi na sila naniniwala na ang Diyos ay kaya silang iaon sa kahirapan. Parang hindi na sila naniniwala na makakatulong sa kanila ang Diyos, ang church, ang salita ng ating Panginoon. Hanggat hindi mo mapagtagumpayan yan, kapatid, kayamanan man yan o kahirapan, hindi ka makakalapit sa Panginoon. Alam natin siyang pinanggagalingan ng biyaya at pagpapala, pagliligtas, at lahat-lahat. Then bakit ayaw mong lumapit sa Kanya? Amen? Hallelujah! At ang sabi pa ng Biblia, kailangan mapagtagumpayan din ni Zaccheo yung kanyang stature. Ang sabi niya, iting si Zaccheo, bukod siya'y mayaman at pinuno, sabi ng Biblia, siya ay isang pandak. Andun ba yun? Andun. Ang sabi dito, nagsikap siyang makita kung sino si Jesus, subalit hindi magawa dahil sa karamihan ng mga tao sapagkat siya ay pandak. Pwedeng gamitin ni Zaccheo yun upang sabihin niya sa kanyang sarili, ay, wag na lang akong pupunta ron. Kasi marami nang nauna sa akin, maraming tao doon, pandak ako.
Pandak ako, hindi ko rin siya makita. Para bang katulad sa panahon ng ECQ? Huwag na tayong pumunta doon, makipagsiksikan pa tayo. May social distancing. Marami pang checkpoint. Hindi ko sinasabing labagin natin ang batas. Sa Manila siguro, pwede pa yun. Pero sa Ilocos, maluwag na dito. Sobrang luwag na dito, maluwag pa sa Tornillo. Sobrang luwag na dito yung isip ko dito. Kapag hindi ka pa nakadalo sa gawain ng Diyos ngayon, may problema na ang iyong puso. May problema ka na. Alin bang mahirap, yung pandak o bagong panganak? Nasabi ko ito sa Sister Jepa, bagong panganak. Tignan mo yan. Nung linggo lang. Linggo ba? Nung linggo lang nanganak. Andito na siya. Amen? Andito na siya. Pinakamaga pa siyang dumalo. Sabi ko, mabunga talaga si Brother Florendo. Sabi ko. Amen? Mabunga. Nakakaingit. Yung iba gusto magkaanak. Sila na taon-taon nagkakaanak. Sabi ko, ibigay mo na lang yan doon sa mga walang anak. Marami dito walang anak. Tingnan mo ito, bagong panganak, maaga pang dumalo sa gawain ng Diyos. Tapos kinatwiran mo na ikaw yung pandak. Yung pandak nga, madali kang makalusot eh. Pwede kang dumaan sa ibaba. Amen? Pwede ka sumingit sa baba, pandak ka naman eh. Para makita mo ang Panginoon eh. Pero ang ginawang paraan ni Zaccheo, may nakita siyang punong sikamoro. May nakita kong sycamore tree. Pinakita nila, nandun kami sa Jericho. Nagpunta kami sa Israel. Para siyang neem tree. Malilim. Malilim siya. Ang kapalang dahon. Masarap ang bunga. Yun ang inakyatan niya. Umakyat siya. Bakit siya umakyat? Isa kang pinuno. May impluwensyang tao, kilala ka sa bayan, pagkatapos makita ka lang umaakyat doon para lang makita ang santang ito. Na hindi naman pinapansin ang ibang tao. Ibang klase talaga si Zaccheo. Hindi siya papayag na walang mangyari sa araw na yun. Hindi niya pinalampas ang pagkakataon. Iba mahilig magpalampas ng pagkakataon. Kaya itong dahilan kung bakit maraming mga tao nilalampasan ng Panginoon. Hindi nila kayang pagtagumpayan yung mga hadlang. Ano ba yung hadlang na humahadlang sa iyo? Para makasamba sa Panginoon, para makakapit kay Jesus. Kung gagayain mo si Zaccheo, magkaroon ka ng pagnanasang makilala siya, mapalapit sa Kanya, anumang hadlang kapatid, kaya mong lusatan yan. Amen? Hallelujah! So, itong napakagandang katangian ni Zaccheo. Meron siyang magandang pagnanasa na makita ang Panginoon. Pinagsikapan niyang makita si Jesus. Gaano man siya kaabala. Ano mang mga hadlang, nahadlang sa harapan niya. Ginawa niya yun ng solusyon. Kaya nakilala niya ang ating Panginoon. Bakit? Kasi itong si Zaccheo, handang-handa na siyang mabago. Handa na siyang mabago. Pagod na siya sa kasalanan, pagod na siya sa kanyang lumang pagkatao. Kaya, anumang hadlang, amen, gumawa siya ng paraan para ito'y kanyang mapagtagumpayan. Hallelujah! Itong dahilan kung bakit natawag ang pansin ng ating Panginoon. Paano naman hindi matawag ang pansin ng Panginoon? Umakyat pa siya doon sa puno. Bukod tanging taong sumalubong sa Panginoon, siya lang ang umakyat sa puno. Kumbaga sa iba ay tag dito ng bakod para lang makapasok. Gumawa siya ng paraan.
Ang daming pwedeng kausapin ng Panginoon. Ang daming nagkikipagkamayan sa Kanya. Ang daming sumasalubong sa Kanya. Sabi ng Biblia, bukod tanging si Sakeo ang kanyang tinawag. Hindi pa sila nagmi-meet, ha? Hindi pa sila nagmi-meet, pero nakilala na siya ng Panginoon. Siguro habang nagpaplano pa si Sakeo sa kanyang opisina, napuntahan ng Panginoon, anuman ang hadlang, nakita na yun ng Panginoon. Yan, nung nakita niya si Sakeo nasa ibabaw ng puno habang siya dumara, sabi niya, Sakeo! Hindi mo tawagin ang pangalan mo. Tawagan ang pangalan mo ng Panginoon. Raymond! Dahil nakita kanyang dumalo. Hallelujah. Gilbong! Bumaba ka dyan. Pupunta ko sa bahay mo. Aba, matindi yun. Amen? Kung pag-aral mong mabuti yung sinabi ng Panginoon kay Sakeo na bumaba ka dyan, pupunta ko sa bahay mo, ibang klase yun, kapatid, kapag pumunta ang Diyos sa bahay mo. Biro mo, Diyos, pupunta sa bahay mo. Sino po sa inyo dito, pumasok na sa bahay niyo si Mayor? Wala pa. Si Gobernador, wala pa rin. Congressman, wala pa rin. Lalo na siguro Presidente. Ito, Diyos ito eh. Diyos ito na nagkatawang tao. The Son of the living God. The only begotten Son of God. Galing ito sa langit. Nagkatawang tao, nagbalat kayo lang. Amen? Nagkatawang tao lang para tayo iligtas. Pero Diyos siya. Biro mo ang Diyos na may likha ng lahat ng lupa, taglay ang kapangyarihan ng langit ng lupa, pupunta sa bahay mo. Hindi biro yun. Amen? Sobrado, malaking epekto ang mangyayari sa buhay mo kapag pumasok sa iyo ang Panginoon. Pag pumasok sa iyong puso, lalong-lalo sa bahay mo. Hallelujah! Ang pangarap lang ni Sakeo ay makita ang ating Panginoon. Pero dahil nagkaroon siyang matinding pagnanasa na makilala siya, ang sabi ng Biblia, kapatid, si Jesus pa mismo ang tumawag sa kanya at lumapit para tumuloy sa kanyang bahay. Ito maganda kapag meron tayong pagnanasang makalapit sa Panginoon, makilala siya ng lubusan, makausap ang Panginoon. Higit pa sa pagnanasa mo ang pwedeng ibigay sa iyo ng Diyos. Tutuloy pa siya sa bahay mo. Hallelujah. Matindi yun. Grabing pagpapala ito, kapatid. Biruin mo, bibisitahin ka ng hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos na manilika, at tagapagligtas. Yon ay kung meron kang kakaibang pagnanasa. Hindi lang basta pagnanasa. Ito yung pagnanasa, anumang hadlang, yung alam mong gumawa ng paraan. Maraming Kristiyano hindi na gumagawa ng paraan ngayon. Nagkaroon lang ng ECQ. Kahit GCQ na, baka mamaya kahit barbecue na lang, hindi pa rin pupunta yan. Nasaan yan? Ano pa ba ang magandang katangian ni Sakeo? Bakit siya naligtas at nabago? His declaration. Yung kanyang pagpapahayag. Yung kanyang binitawang salita nung si Jesus ay nandun na sa loob ng kanyang tahanan. Nang si Jesus ay nakapak na sa kanyang bahay, ang sabi ng Biblia, tumayo si Sakeo at sinabi sa verse 8, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. Take note, kapatid, ari-arian ito. Hindi ito basta-basta. Kalahati raw ibibigay. Mas matindi pa ito sa mayor ng Gapan. Nung nakaraang Miyerkules, ang kinomen ko yung mayor ng Gapan dahil nagbibigay siya ng kaban-kaban. Ito hindi kaban-kaban ang binibigay. Kalahati ng kanyang kayamanan. Kung meron siyang 10 million,
5 million ipamimigay niya. Hallelujah. Ito ang isang palatandaan kapag isang tao ay totoong nakakilala sa Panginoon. Kapag ikaw totoong nakakilala sa Panginoon, totoong naligtas, nababago yung puso, natututo ka magbigay. Nawawala ang pagiging selfish. Hindi mo ibibigay, ari-arian. Kasi siguro yung pamigay, yung ulam, kagaya ng isda, prutas, madaling ipamigay yan. Kalahating sakong bigas, pero yung kalahati ng yung ari-arian, naku po, mahirap yan, kapatid. Ako po'y naniniwala, yun lamang talagang mayroong tunay na pagmamahal kay Kristo at sa mga tao ang makakagawa nito. Hallelujah. Look at the early church. Kung anong kalang ginawa sa kanilang ari-arian, matapos silang makakilala sa Panginoon. Kung basahin natin sa Acts chapter 2, verse 43 to 47, parang iisa na lang ang kanilang ari-arian. Amen? Ano man ang meron sa kanila, ibinabahagi nila sa kanilang mga kapatiran. Ito magandang tanawin kapag ang isang Kristiyano ay totoong nabagot na ligtas. Natututo siyang magkaroon ng compassion, natututo siyang magkaroon ng kaunawaan na yung kanyang pag-aari, hindi lang sa kanyang sarili. Natututo siyang mag-share. Hallelujah. Hindi lang yan sinabi rin ni Zacchaeus sa verse 8, ako may minadayang sino man, 4 na ibayo. 4 times, sabi niya, ibabalik ko sa kanila. Kaya masasabi natin na born again talaga ang taong ito. Because true repentance involves action and restitution. Hindi ka lang tatalikod sa iyong kasalanan, kundi gagawa ka ng kabutihan. Yung iba, ang alam lang nila, tatalikod sa kasalanan. Hindi na sila magmumura, hindi na sila magsusugal, hindi na sila maglalasing, hindi na sila mambababae. Pero yung positive side, kung paano magbigay, paano manalangin, paano tumulong sa kapwa, hindi nila magawa yun. Kaya palatanda na itong si Zacchaeus ay tunay na nabago at naligtas. A great change took place in Zacchaeus' heart. Kasi siya talagang nagsisi. He repented and changed direction. Hallelujah! Ito yung tunay na pananampalataya, mayroong kalakip na gawa. Itong kailangan natin sa panahon ngayon. Mabuting gawa. Righteous actions. These are the kind of sermons the world needs today. Because sinners are not listening for words only. Hindi lang, ang mga tao ngayon, matalino na. Hindi lang ito basta nakikinig. Mawawalan ka ng audience. Kumpul ka lang salita. Hallelujah. Madaling makumbikta ang isang makasalanan kapag hinahalungan mo ito ng mabuting gawa. Praise God. Minsan merong nagpatotoo. Sunod-sunod daw merong kwento sa isang church. Panahon ng testimony. Ako, sunod-sunod daw yung nagpapatotoo kung paano sila binago ng Diyos. Palakpakan. Oh, praise God. Palakpakan. Pero napasin ng isang pastor, merong isa doon sa likuran na hindi pumapalakpak. Hindi siya masaya. Nilapitan siya ng Panginoon. Ay, pastor. Nilapitan siya ng pastor. Oh, bakit? Nagkakasayan tayo dito? Hindi ka ba natutuwa na bago yung ating mga kapatid? Pumapalakpak. Ang mga kapatiran natin, ikaw, hindi ka pumapalakpak. Andiyan ka lang sa likod. Nakasiba ako. Paano po, pastor? Sabi, yung lahat ng yan, yung 4. Yung 4 na tumayo sa harapan na nagpatotoo. Lahat yan may utang sa akin, matagal na, hindi pa nababayaran. Sabi ka naman.
Titignan ng Diyos yung ating patuto, kapatid. Hindi sapat yung ating mga sinasabi, yung ating patuto. Totohanin natin. Kagaya ni Sakeo, kapag meron tayong dinaya, ibalik natin. Hallelujah! Kapag meron tayong inutangan, bayaran natin. Amen. At kung sobra-sobra man din ang ating mga biyaya, ipamahagi natin. Itong totoong binagong tao, Kristiyano. Hallelujah. At dito na tayo magtatapos yung kanyang deliverance. Hallelujah. Yung kanyang pagliligtas. Verse 9 and 10. Matapos marinig yun ng ating Panginoon sa bibig ni Sakeo nung sabihin niyang kalahati ng aking kayamanan, ibibigay ko sa mga duka at kung meron man akong nadaya, 4 na beses kong isasauli sa kanila. Nung marinig ng Panginoon ang pahayag ni Sakeo, ang sabi ni Jesus sa verse 9 and 10, "Today, salvation has come upon this house." Dumating sa bahay na ito ngayon ang kaligtasan. Akala natin, basta lang tayo manampalataya sa Panginoon, ligtas na tayo. Totoo po yun, kapatid. Kung yung ating pananampalataya, amen, ay mayroong kalakip na gawa. Kung puro ka lang pananampalataya, hindi naman nakikita sa iyong gawa, hindi man natin masasabing ito ay kompleto. Itong magandang naranasan ni Sakeo. Totoo, si Sakeo ay nawawala. Pero nung siya magkaroon ng pagnanasa, mapalapit sa Panginoon, nung siya magpahayag na magsisisi, tatalikod sa lahat ng kanyang kasalanan, doon niya nasumpungan ang kaligtasan ng ating Panginoon. He was lost, but Jesus found him. Kailan po nangyari, kapatid, nang si Sakeo ay magsimulang magnasa na makilala ang Panginoon? Kailan nangyari yan? Nang ito'y tinanggap niya at pinatuloy sa loob ng kanyang bahay. Ano pa? Nang siya'y nagpahayag ng pagsisisi sa kanyang nagawang kasalanan at nagsimulang gumawa ng kabutihan. Yes, Zacchaeus was lost, but Jesus found him. Pinalaya siya ng Panginoon sa bilangguan ng pagiging makasarili at ni-restore ng Panginoon ang kanyang reputasyon. Maraming taong gustong baguhin ng Diyos ang kanilang mga buhay. Maraming taong gustong iligtas ng Diyos, baguhin ng Diyos, pagpalain ng Diyos. Pero bago mangyari ito, kailangan tularan natin si Sakeo. Amen. Gusto ba nating maranasan yung naranasan ni Sakeo? Kailangan magkaroon tayo ng kakaibang desire na makilala ang Panginoon. Hindi lang basta desire, hindi lang basta pagnanasa. Ito yung pagnanasa kahit may mga hadlang, amen, gagawa ka ng paraan para makalapit sa Panginoon. Meron ka lang na sabi, mahal ko naman si Jesus, mahal ko naman si Lord. Alam niya ni Lord. Pero wala kang desire na sumamba sa Diyos. Gumawa ng paraan para makalapit sa Kanya. Kalimutan mo na. Kalimutan mo na ang himala ng Diyos. Amen? Hallelujah. Tularan natin si Sakeo. Hindi lang siya nagnasa na makalapit sa Panginoon. Hindi lang siya gumawa ng paraan para mapagtagumpay yung mga hadlang. Nung malaman niya, nung makita niya yung kabanalan ng ating Panginoon, itong tulak sa kanya na magpahayag na magsisi. Nagpatutuo siya sa harapan ng mga tao. Sabi niya, kalahati ng aking kayamanan ibibigay sa mga duka. Palatandaan niya, itong naborn na kinatang ito. Nakakatakot kapag hindi ka pa marunong magbigay, lalo yung sacrificial giving. Nagsakripisyo ang ating Panginoon, ayaw mo naman magsakripisyo. Nakakatakot yun eh. Gusto natin sumunod kay Kristo. Ang isang taong nais sumunod sa Panginoon, kailangan marunong umibig at marunong magsakripisyo.
Yun ang nangyari kay Sakeo. Natuto na siyang umibig sa mga tao. At natuto siyang magsakripisyo sa kanyang sarili. Hinati niya yung kanyang kayamanan. Masakit yun. Hinati niya, pinamudmud niya, pinamigay niya. Malinaw na palatandaan na tutong na bago ang taong ito. Hallelujah. Totoong nagsisi. Yan ang dahilan kung bakit siya ay ibinukod ng ating Panginoon. Papunta pa lamang siya, natawag na ang pansin ng Diyos sa kanya. Ano siya umakyat sa puno, tinawag ang kanyang pangalan, sabi niya, Sakeo, bumaba ka dyan. Bumaba ka dyan. Pupunta ako sa bahay mo. Ngayon. At doon din niya narinig ang salita ng ating Panginoon, today salvation has come upon this house. Tularan po natin si Sakeo, kapatid. Imbitahan din natin si Jesus upang mabago ang ating mga puso, yung ating pagnanasa at yung ating mga buhay. Yung po natin mga ulo. Hallelujah. Habang lumalapit ang ating manunugtog, ano po ba ang ating natutunan sa taong ito, kapatid? Marahil katulad ni Sakeo, nais mo rin maklapit sa ating Panginoon. Nais mo rin siyang makilala ng lubusan. Tama lang yan, kapatid. Dahil si Jesus, sabi ng Biblia, ang pinanggagalingan ng buhay. Siyang daan ang katotohanan ng buhay, walang makaparoon sa Ama, kundi dahil sa Kanya. Kung nais mong makalapit sa ating Panginoon, kailangan magkaroon ka ng kakaibang pagnanasa na marunong gumawa ng paraan para mapagtagumpay ng mga hadlang upang ikaw ay makalapit sa ating Panginoon. Gagawa ka ng paraan. Hindi ka lang magnanasa na makita siya, kundi gagawa ka ng paraan dahil sa gusto mo, gagawa din ng hadlang ang demonyo para pigilan kang makalapit sa ating Panginoon. Dapat magkaroon ka ng pagkusa, pananampalataya, pagsisisi, at pagbabago sa iyong buhay. Kung ikaw yan, marahil ikaw ay nakikinig sa mga oras na ito, nais mong makilala ang Panginoong Yesus, nais mong tanggapin siya bilang Panginoon tagapagligtas, tulad din sa kayo. Papasukin mo siya sa iyong puso. Kung paano pinapasok sa kayo ang ating Panginoon sa kanyang bahay, gawin mo rin ito. Papasukin mo siya sa iyong puso at gayahin mo sa kayo, pagsisihan mo yung kasalanan. Hallelujah. Tayo po lahat ay tumayo. Let's sing this song. Purify your people, O God. Purify your people, O God. Cleanse us with your fire, O Lord. May we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people, O God. Make us holy, make us holy. Let's lift our hands to Him. Hallelujah. In your light and righteous in our way. Let us be a friend to the
Salamat sa iyong mga salita. Praise God. Hallelujah. Napakaganda ng tinuturo sa atin sa buhay ni Sakeo. Ang nating kalimutan, napakalaga po ng kakaibang pagdanasa na mapalapit sa Panginoon. Hallelujah. Maging yung ating pagsisisi, totoong pagsisisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan at yung sakripisyo na ginawa ni Sakeo. Dapat marunong tayong tumulong sa ating mga kapwa, lalong-lalo yung mga may hirap. At ibigay ko ating mga ulo, manalangin tayo sa Panginoon. Mga wala pang relasyon kay Kristo, marahil nakikinig ka ngayon pong umaga. Hallelujah. Buksan mo yung puso. Anyayahan mo si Jesus na pumasok sa iyong puso. Sabihin mo, Panginoon, inaamin ko na ako po isang makasalanan. Patawarin niyo po ako. Inisin niyo po aking puso. Simula sa araw na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maghari po kayo sa aking buhay. Simula sa araw na ito, tulungan niyo po akong magbago. Pagharian niyo po ang aking puso. Ang iyong salita. Salamat po sa kapatawaran at sa buhay na walang hanggan. Amen. Puntaos po sa iyong puso ang panalangin niyo. Meron pong nangyaring himala sa iyong buhay. That is the miracle of salvation. Tulad ng natanggap ni Sakeo. Pinakamataas na pagpapalang pwedeng ibigay ng Diyos sa atin. Higit pa sa material na bagay. Kaligtasan ng ating kaluluwa. Buhay na walang hanggan na makakasamang Panginoon, hindi lang sa kanyang muling pagbabalik, kundi hanggang sa dulo ng walang hanggan. Yung po natin mga ulo, dakilat mapagpalang Diyos, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita, sa patnubay at gabay ng iyong Santong Espiritu. Selyohan niyo po mga katotohanan ito sa aming mga puso. Matularan namin si Sakeo, Panginoon, sa kanyang buhay at pagbabago. Salamat po, ingatan mo po minsan pa ang bawat isa. Pagpalain ang kanyang mga trabaho at mga hanap buhay. Ingatan sa aming pansamantalang paghihiwalay. Balik mo kami mamayang gabi. Ito ang aming panalangin in Jesus' mighty name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. God bless you po. Ingatan natin Diyos sa buhay.